The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.' And you will say, 'We ate and drank in your company, and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know you. I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers.' And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out, and people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang tunay na kaibigan, walang iwanan. Paano natin makikilala ang tunay na kaibigan sa peke? Paano natin malalaman ang tunay na kulay at kalibre ng isang tunay na kaibigan? Ito ba'y sa pamagitan ng pagsama sa iyo sa lahat ng lakaran, o sa pakikipagtagay sa iyo sa inuman mula 10 oras ng gabi hanggang madaling araw, o hanggang maubos ang 100 cases ng beer at maubos na rin ang pulutan, sasamaang katdadamayan kahit corny ang iyong mga jokes. Kaibigan lang pag may inuman at tsibugan, pero nang iiwan kapag ikaw ay may mabigat na suliranin, o wala ka nang sa pwesto, o wala ka ng pera, wala ka ng kapangyarihan, sip-sip lang pag merong kailangan. Ang isang tunay na kaibigan ay hindi kaibigan pang good time lamang, even in bad times, even in difficult times. Ang tunay na kaibigan through thick and thin. Kaya nga, it sounds very familiar. Yung sinabi ang linya sa Ebanghelyo sa araw nito, "We ate and drink in your company, and you taught in our streets." Bilang patunay na nakasama, nakiisa, nakinig sa iyo sa mga salita ng Panginoon. Then He will say to you, I do not know where you are from. Depart from me, you evildoers." Sapagkat ang pakikisa sa Panginoon ay hindi lamang pakikisa sa kainan pag meron kang kailangan, kundi hindi lamang pinapakinggan mo yung salita niya, kundi binibigyan mo ng importansya, isinasakatuparan mo ang turo at utos ng Panginoon. You live
the Word of God. It becomes part of you. Ang tunay na kaibigan ng ating Panginoon Kristo ay dapat merong responsibilidad and maturity of mind and openness of heart. Kung ginagamit ka lang, kung inuuto ka lang, kung nakikisakay lang, hindi tunay na kaibigan yan. Ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa pakikisama at pakikisa sa kasiyahan lang. Dapat maasahan din pagdating ng mga pagsubok ng buhay. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay maasahan na maninindigan sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Very willing to carry his own or her own cross. Ang dapat nakakakilala at nagmamahal na kaibigan at tagasunod ng Panginoong Hesus ay may responsibilidad na turuan ang kanyang kapwa sa pananampalataya at sa salita ng Diyos. Sa malimit nating pagbabasa ng katekismo at pakikinig sa mga sermon tungkol sa lingkod ng Panginoon, tungkol sa Panginoon at sa ating pagbabasa at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, tayo ay nagiging daluyan din ng kaligtasan, tagapagturo ng mabuting balita, tagadala ng kabutihan at magandang kalooban ng Panginoon. We become instruments of God's grace to one another. We become instruments of peace to one another. We become instruments of hope and charity and love and faith to one another. Sa kapwa, lalong-lalo na mga hindi pa nakakakilala kay Jesus, sa kapwa na nangangailangan ng pagdamay at paggalingan ng Panginoon. Kaya malimit nating narinig sa mga tao, ano bang dadalhin ko pag birthday mo? Ang sasagot sa iyo basta alam ko lang na nandiyan ka lang, nakandang dumamay. Hindi yung makukuha ko sa iyo, kundi nandiyan ka lang. Nalalaman ko na you are there to support and give moral support. Your presence is good enough. Kasi may mga taong ang inuuna, yung gusto nilang makuha sa iyo. Pero pag wala ka nang sa posisyon, wala ka nang may bibigay, iiwanan ka. O, anong tawag mo dyan? Di gamitan lang. Dapat ang kaibigan, nakakaintindi, nakakaunawa. Minsan may mga naririnig kang hindi maganda na sinasabi laban sa iyo. Siyempre, naaapektong ka rin at nais mo ring magpaliwanag sana sa mga kaibigan mo. Anong sasabihin ng mga kaibigan mo? Father George, you don't have to explain. We know you better. O kaya yun ang mga tunay na kaibigan. Kilala ka at kaya kang ipaglaban at kaya nilang manindigan para sa iyo. Kaya ba nating manindigan para sa Diyos? Kaya ba natin ipaglaban ang ating relihiyon at pananampalataya para sa Diyos? Sa pamagitan natin, walang maiiwan sa laylayan. Sa pamagitan natin, walang maiiwan sa kaalaman na si Jesus ang tagapagligtas ng mundo. At sa pamagitan niya, ang kaligtasan ay makakamit
Makakamtan sapagkat tayo ang magsisilbing mata, tenga, kamay, puso, yakap, kalinga, at tagapaghatid ng mabuting balita sa kapwa.